Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong mga banat ni Kiko Barzaga dito sa mga nakikita natin sa ating mga Facebook wall, no? Kapag may mga mensahe ang administrasyon, ang Pangulo, lagi siyang may sagot na banat, no? At pag-usapan din natin itong utos ni BBM sa Armed Forces na magbantay dahil nga sa napipintong plano nitong sanib puwersa na sinabi nga nila binansagan nilang kulto, no? Itong tatlong grupo na kung saan magrarally sila ng 3 araw upang patalsikin ang ating Pangulo. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, magandang araw sa inyo muli. Meron ditong post, no, na si Kiko, actually ito ay post ng isang DDS na nakita natin at kinonfirm natin kung talaga bang sinabi ito ni Secretary Vince Dizon. Kasi ang pagkakasabi po sa vernacular o sa Tagalog, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. So merong word na muna. Sa ating kasing mga Pilipino, no, minsan nakakaligtaan natin o hindi natin napapansin yung term na muna. Kahit nang ibig sabihin natin talagang tuluyan na. May sagot dito si Kiko Barzaga and I quote, "Kailan pwede magnakaw ulit? New Year?" Sabi niya. I'm not sure kung itong exactly na sinabi niya ni Kiko at kung exactly ito rin ang sinabi ni Vince Dizon. Well, search po natin kung yan ba ang sinabi mismo ni Vince Dizon. Ayon sa research, ang sagot, it is not true na ang sinabi raw ng secretary na sinabi daw ni PBBM na may statement siya, no, about muna, yung temporary stop. Pag sinabi kasing muna, temporary stop yung corruption. Yung phrase na temporary stop o yung muna, parang ceasefire, no? Ceasefire, tigil muna putukan, pero babalik kapag merong mga bagay na kinagagalit o ano man yung mga kalaban. So ito parang ganun daw ang pagkakasabi. Hindi po ganun ang ibig pakahulugan ng statement na yan, Dahil may mga reliable reports po dyan na mula sa media regarding sa anti-corruption na sinusulong ng ating Pangulo. Instead, ang pagkakasabi nga ng reliable report ay sinabi ni President Marcos through Dizon na Secretary ng Public Works and Highway na pangunahan to lead an anti-corruption drive and cleanse the Agency of Corruption and Ghost Project, no? So yun po ang sinabi ni Vince Dizon, pati yung massive theft na kawan, yung mga massive scale nationwide na ngayon ay bunga nitong mga baha dyan sa Davao at dito sa Cebu, na siyang kinalulungkot nga natin, nakikita natin sa Facebook, ang tataas ng baha, halos kapantay na ng bubong. Yun nga may pondong ibigay sa flood control, kaya lang ninakaw ng mga magnanakaw. At ang sinisisi pa nitong mga may problem sa pagkakaunawa ay si PBBM daw. Wag mong subukan. Alam naman natin na tayong mga nakakaunawa na gumagamit ng common sense na alam natin na ito po ay inexposed lang ng Pangulo. At ito po ay nagmula pa noon. Sabi nga nila kung ungkatin mo yung mga 10 years ago mahirapan ka kumuha, mag-gather ng information. Ang pinakamab-inam yung recently lang. Nagkataon nga na recently, itong panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kaya yun po ang nakikita, na yan po ay nagmula pa noon. No? At pati itong mga diskaya at kung ano namang anomalya, namayagpag sa termino ng dating Pangulong Duterte. At sasabihin, binabanatan, kataon ka talaga na doon talaga nagmula, mga ka-Wonder, no? So, itong si Kiko Barzaga, na siyang maraming naiinis. Ultimo kabataan, no? Dito sa isang post. Nakita natin dito, meron siyang sarcasm na post, no? Na isisi mo na lang kay BBM lahat. Lahat ng mga bagay, lahat na nakikita, isinisisi sa kanya. Bakit? Ang primary reason lang nila, mga ka-Wonder, is mangharas araw-araw. Nag-uusap naman yan siguro talaga araw-araw. O sige, banatan natin, banatan. At ayon dito sa isang source
na dating DDS niya may mga bayaran daw, may mga class pa nga yan, may mga class A, class B, class C pa yan. Nakahilera yata ayon sa pagkakasabi niya, itong sila Banat Bay, itong dating NPA na to, sila raw yung mga class A at yung iba yung mga class B, class C. So talagang babanat yan araw-araw at expect nyo na po yan, wag na po kayong ma-surprise. So ang pagkakasabi ng isang writer, isang journalist ng Rappler, hiramin muna natin yung kanyang article. Ito ay ayon kay Dwight De Leon. Meron siya ritong article na basahin natin. Sabi niya, Rappler's Dwight De Leon puts things into perspective and examines the risks of glorifying a public official whose credibility remains in question. And he is in fact directly pertaining to Kiko Barzaga. Oh, no! Na yung credibility raw nitong si Barzaga ay questionable, mga kawander. No? Yun ang pagkakasabi niya. Sabi niya rito, Kiko Barzaga has emerged as one of the most popular sitting members of Congress online. Siya ay nagiging controversial kasi kaya siya popular. No? Amassing hundreds of thousands of followers. Alam na natin, maraming followers din kahit papano itong mga DDS. Nasabi niya rito na once, a Marcos ally, dating ally itong si Barzaga ng Marcos, no? Na representative nga ng Cavite, biglang na-rebrand yung kanyang sarili na anti-Marcos. Ngayon, bakit siya ay walang credibility? Nasabi nga nitong si Dwight, no? So, ano lang yung ating nalalaman? Ayon sa research, yun lang po ang ating sasabihin. Hindi po tayo nag-iimbento rito ng mga fake news. Dahil lahat po ng ating pinagbabasihan ay based on facts and research. Ito ay patungkol kay Kiko. He has faced an ethics complaint. His former party, the National Unity Party or NUP, announced it intends to file ethics complaints against him. Oh no! Yung former party niya, ano raw yun? Violating the House Code of Conduct and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Oh no! Republic Act 6713. Yun po yung kanyang ethics complaint. Ano pa? Inciting sedition of being accused of that via social media post. May mga post na dyan, no, na ito po yung inciting sedition. The complaint claims his behavior includes reckless social media post. Yung mga reckless, yung walang pakundangan ng mga post niya. Yung mga crude content niya. At yung actions niya or unbecoming niya bilang isang House member na hindi po dapat ganun. Na napagbibintangan nga siya sa mga post. Ang dami pong comment dyan, mga post na sinasabihan siyang may saltik. Pangalawa, he was delisted from the Army Reserve Force. Delisted, tinanggal siya sa pagiging reserve. Bakit? Ito ang dahilan. The Philippine Army removed him from its reservist list effective 21 of September 2025. Recently lang, mga kawander. Citing that, anong dahilan? Nakita ko ito, mga kawander, no? He posted a photo of himself in military uniform and made statement insinuating sedition. Nag-i-insinuate siya o nag-uudyok siya ng sedition habang suot niya yung uniform ng military. Parang contradicting. Because the uniform of the army represents him of his oath to protect, to defend the country. While what Kiko, dito sa kanyang post, he was saying is opposite. Sedition. So kaya po siya ni-remove sa list. Amazing! Insinuating sedition by calling on military. Tinawagan niya pa, ito pa pala. Kaya pala siya naka-uniform. Sabi rito, nananawagan siya sa military, police, reservists to join the protest. Oh, no! Kaya siya tinanggal. Eh, hindi niya naman po mabobola mga military. Because there are no reasons for them to go against PBBM. Amazing! Tingnan niyo yung Horizon program, yung military natin. No? Ini-equip natin, inaangat natin, yung sahod nila, okay naman. There's nothing to complain about except kung ikaw ay bayaran at hindi talaga tapat sa iyong panunumpaan. And then, ano pa? The Army said such statements endanger the armed forces position as a non-partisan organization. Oh, no. So sa pagkakasabi ni Kiko niyan,
na bilang parte ng armed forces as reservist, nalalagay daw sa alanganin ang armed forces bilang non-partisan. Wala po itong kinikilingan politiko ang military, isang organisasyon na non-partisan. Pangatlo, some of his public claims nga na china-challenge yung misleading or false. Claim niya na itong 15 billion ghost projects daw ng military, but the armed forces of the Philippines responded this was based on false misleading information. Na meron parang sinasabi niya na merong korupsyon dito sa AFP. Itong sinasabing 15 billion ghost projects, ang laki po niyan mga ka-wonder. Alam niyo po kung kano karaming 1 billion? Ito pong 1 billion, itong dangkal ko na hindi nyo na nakikita sa screen. My God. No? Siguro ito ay mga 5 feet, if I'm not mistaken, 5 feet or 4 feet and a half. 15 po niyan, mga ka-wonder. Yan po lang yung korupsyon na sinasabi niya. At isa pa, his accusations against the Philippine Coast Guard, yung PCG, that it hands out high-ranking posts to political figures and its corrupts were labeled by the PCG as misleading and inflammatory. Ito pong dati nating vlog na kung saan si Admiral Romualdez at Gadon, yung kanyang tinutukoy, no? Yan po yung sinasabi dyan na nagalit ang PCG sa kanya. Pati yung pagpapaalis or pagka-abolish ng PCG. Sinabi niya. At yung questions of political motivations niya, yung past alignments niya. He was once allied ng administration. Ng or at least part of its majority bloc. Oh, no! Pero anyari. And now presents himself as anti-administration, anti-corruption voice, which is okay naman pag anti-corruption ka. Amazing! Pero kung ito'y pinupoint mo, if you are barking at the wrong tree, then medyo misaligned ka naman. At naku-question ka kung bakit all of a sudden, you were a Marcos supporter and then, naging kabila ka. Itong mga putok na balita nga, no, itong mga artista na nagsisiingay bigla, no, na sabi nga ng ibang mga vloggers, na nababasa ko, I'm not sure dito kasi ayon to sa kanila, na binayaran daw, no, kaya pala nag-iingay. Maganda sana kung ito'y galing sa puso mo at talagang may nakita kang ebidensya at basihan. Pwede kang magsalita. Pero kung ikaw ay bayaran lang, or out of personal anger mo sa tao, na narinig mo lang gaya nitong si Bayani, na fetus pa nga lang daw siya, paano niya nalaman? Fetus pa lang siya. Malamang narinig niya lang yan kung kani-kanino. So yun po yung mga questionable na mga pag-i-ere sa social media na dapat ginagamitan mo ng malalim na pag-iisip at pagre-research. At ito nga si Kiko na isang Marcos administration noon at ngayon ay anti-administration na nag-shift, often raise question, napapatanong tuloy ang mga tao sa kanyang consistency at motive, no? Although not proof of malpractice naman ito, freedom of expression. Pero ang tanong, bakit biglang nagsisisulputan itong mga ito? All of a sudden, ang sagot, kasi malapit na po ma-checkmate ang mga DDS. Alam nila na nandun si Duterte sa The Hague. Malapit na ma-checkmate si Bongo at si Bato at si Sara. Amazing. So they are working double time. Kaya nga nakakalungkot lang mga ka-wonder, ayon dito, based dito sa mga post sa social media ng mga kapwa nating content creators, sa mga Facebook, sa YouTube, ito raw 3 relihiyon na napansagan nilang kulto. Itong Iglesia, itong GIL at saka itong KOJC. Alam mo, ang religion kasi nakaseparate yan sa Estado. The church is separated from the state. Nandun po yan sa article. Bakit? Because there are certain things na hindi nagkaka-jive, nagkakasalungatan. Nasa Constitution po yan. Ano? Sabi, why the church is separated from the state? So, ayon sa Philippine Constitution mismo natin, sa Article 2, Section 6, sabi ron, the separation of the church and the state shall be inviolable. Hindi mo dapat i-violate. Ang tanong, bakit nakikialam itong mga relihiyong ito? No? Ano kaya ang meron? Ano ang nasa likod? Yan po ang iniisip ng buong taong bayan. Ano ang nasa likod? Bakit sila nakikialam? This means the government and church must function independently.
they cannot control or interfere, manghimasok with each other's affairs. Yan, tanong bakit? So parang may nakita akong post dito, no? Parang may dumaan sa aking wall dito na parang i-abolish itong isang relihiyon na nakikialam. Kung ito po'y saga na, noong araw pa ganyan na ginagamit yung kapangyarihan, ginagamit yung dami bilang pagkampi-kampi, dapat lang talagang tanggalin na. No? Kasi dapat tayo, ang trabaho natin is maghayag ng salita ng Diyos. Kung church talaga, kung talagang religious group yan, kung anong panawagan ng Diyos, ang mandate, yun ang gawin. Mag-share ng gospel, mag-evangelize, at dalhin yung mga lost soul kay Kristo. Hindi yung kung ano-ano. Kaya marapat lang kung totoo itong nakita ko, na i-abolish na yung mga yan. Agree ako dyan. Another, bakit hiwalay ang state sa church, is to protect freedom of religion. So, to protect freedom, does that mean that participating or yung pakikilahok sa mga ganitong uri ng mga kaguluhan is freedom of religion? I think it contradicts doon sa number one reason. If the church and the state were mixed, one religion might become official or favored, or others could be discriminated against. Medyo iba to. Medyo ang topic nito is discrimination. Ito pong pangatlo ang tignan natin. To prevent abuse of power. Yan po ang nakikita natin ngayon. Abusado na. Marami kami. Matapang. Ginagamit sa pananakot. No? Hindi na ako magbabanggit kung sino dyan. Pero yan po yung mga naririnig natin sa post, sa personal experience, at kung ano-ano pa. Sabi rito, history shows that when religion and government mix, it can lead to abuse or corruption. Religious leaders might use political power for their benefit. Parang meron dito. Kapag ikaw pala ay dapat nasa ilalim ng relihiyon o leader ka ng isang malaking relihiyon, dapat din pala ay hindi ka na sumasama sa politika. No? May naamoy ba kayong rason kung bakit nagpa-participate? Comment down below, mga ka-wonder. Political might use religion to control or manipulate people. Politicians might use religion to control or manipulate people, which is exactly what we are seeing right now. Alam nyo na ang ibig ko sabihin, mga ka-wonder. So, yun pala ang dahilan. No? So, number 4, to keep laws fair and secular. Yung law kasi is more on secular side, hindi siya religion. Government laws must be based on reason, justice, and constitution. Mga may sinulat, may mga dahilan, no? May mga article, may mga batas, constitution na pinagbabasihan. Not any specific religious doctrine. No? Kasi ang religion may sari-sariling doktrina yan. Halimbawa, yung issue ng divorce, reproductive health, or education should be decided based on the common good, not on religious rules. So these are the reasons. Panglima, bago tayo magtapos, mga ka-wonder, the church role remains moral, not political. But unfortunately, as we can see, it's not we are seeing right now. The church can still teach moral values, guide people to do what's right, speak on social issues. Speak, ha? But it should not endorse political candidates. My goodness, kalat na kalat yan. Nag-i-endorse etong ating bobotohin sa darating na eleksyon. Interfere in government operations. Nakikialam. Rally. Ano pa? O ano-ano pang ginagawa. Impose religious rules through law. Kailangan may religious rule dyan. Ito yung rule dyan na ginagamit ang batas. No? Kaya nga hiwalay. We may incorporate biblical principle. Kasi yung sinasabi rito is method and strategy. We can always change the methods and strategy. But we should never replace the principle because that is the always original blueprint. What is the principle? The Word of God. If you will base your principle on the Word of God, you will never go wrong. So comment down below, mga ka-wonder, patungkol dito sa mga komento ni Barsaga. At isa pa dyan, inutusan ng Pangulo, no? Ito si General Bronner, na maging malakas at matapang
sa pagbantay at pagtanggol ng bansa dahil nga sa nalalapit na, I think 3 days, no? This is a 3-day rally ng mga nabansagan nga nilang kulto na nababasa natin. So yun po mga ka-wonder, magulong ating bansa at good salute kay PBBM dahil hindi siya nagpapatinag, hindi niya pinapansin at ang ating pong bansa ay nag-flourish despite na may mga magulo, no? At doon lang tayo sa tama. Kasi bakit? Galit ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay sumaside sa mali. At ang parusa niya sa mga mali ay madadamay ka kung ikaw ay umaayon. Nasa Biblia po yan, hindi ko po yan sinasabi. Kaya hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. If you like this video, give me a thumbs up para ma-share ni YouTube at mapanood ng iba. Of course, share this video para malaman nila yung ating pinag-uusapang makabuluhan ngayon. At don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang dito na lang mga ka-wonder. God bless. Wonder Vlogcaster.